Nandoon pa rin siya. Sa sulok ng litrato. Isang ngiti na hindi ko kailanman nakita, isang anino na hindi dapat naroroon. Bawat Pasko, bawat litrato, nandyan siya. Hindi namin siya kilala. Pero bakit siya nakangiti kasama namin? Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Simula pa noong bata pa ako, bawat Pasko ay may tradisyon ang aming pamilya sa aming bahay sa San Juan, Metro Manila. Pagkatapos ng Noche Buena at bago magbukas ng regalo, kukunin ni Papa ang lumang Nikon camera niya at kukunan niya kami ng pamilya naming litrato sa tapat ng Christmas tree. Nakasanayan na namin iyon. Ako, si Papa, si Mama at ang kapatid kong si Miguel. Pero simula noong 8 taong gulang ako at si Miguel naman ay 5 taong gulang, may napansin akong kakaiba sa mga litrato. Sa bawat litrato ng Pasko, may nakikita akong parang anino sa likod namin. Hindi naman halata sa una, parang distortion lang sa ilaw. Pero habang lumalaki ako, mas nagiging malinaw ang mukha. Isang babae. Nakangiti. Hindi ko siya kilala. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Isang anino sa litrato. Sino kaya ito? At bakit tuwing Pasko lang siya nagpapakita? Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang Pasko, noong 15 anyos na ako, habang tinitingnan namin ang mga litrato, tinanong ko si Papa. Papa, sino po itong babae sa likod namin? Sa likod saan? Wala naman na. Dito po. Sa sulok. Tingnan niyo po sa bawat litrato. Hon. May parang anino. Naku, baka reflector lang yan o di kaya trick ng ilaw. Huwag niyo nang isipin. Pero Papa, malinaw na po ang mukha niya ngayon. Tingnan niyo po. Ngiti na ngiti. Sabing kalokohan lang yan. Nagpaparinig ka lang ng kung ano-ano. Naggitian lang si Mama at Miguel. Pero alam kong nakita rin nila. Hindi lang sila nagsasalita dahil ayaw nilang pagalitan ni Papa. Sa loob-loob ko, natatakot ako. Sino siya? Isang pamilyar na mukha sa bawat litrato na hindi nila kilala. Siguradong nakakatakot iyon. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Lumipas ang mga taon, naging isang nakakatakot na tradisyon para sa akin ang paghahanap sa kanya sa bawat bagong litrato ng Pasko. Nandoon pa rin siya. Laging nasa sulok, laging nakangiti. Hindi nagbabago ang ekspresyon. Kung minsan, mas malapit siya, kung minsan naman ay medyo malayo. Parang bumubulong siya sa akin pero walang tunog. Isang Pasko, noong 25 anyos na ako, nag-asawa na si Miguel at may sarili ng pamilya. Kaming 3 na lang nina Mama at Papa ang nagluto ng Noche Buena. Pagkatapos kumain, gaya ng dati, naghanda kami para sa aming family photo. Habang inaayos ni Papa ang kamera, naramdaman kong may malamig na hininga sa lig ko. Nagulat ako pero wala akong nakita. Nang kukunin na ni Papa ang litrato, nag-countdown siya. 1, 2, 3. Sa huling 3, naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Malamig. Ang bigat. Napahiyaw ako. Anak, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May humawak po sa akin. Dito sa balikat ko. Wala namang ibang tao dito, anak. Baka gawa-gawa mo lang yan. Hindi po, totoo po. Malamig po. Nako, baka napagod ka lang sa pagluluto. Halika, umupo ka muna. Pero hindi ako nagkamali. Pakiramdam ko, nandoon siya. Sobrang lapit. Kinabukasan, habang tinitingnan namin ang litrato ng Pasko, halos mahulog sa kamay ko ang litrato. Nandoon siya. Sa sulok. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya nakangiti. Nakatingin siya direkta sa akin. At ang kamay niya, na may transparent na anino, ay nasa balikat ko.
Exactly kung saan ko naramdaman ang lamig. Pinakita ko agad kay Mama at Papa. Mama! Papa! Tingnan niyo po. Ito po ang sinasabi ko. Kita niyo na po. Naku po. May mukha nga. At nasa balikat mo, anak. Hindi ito totoo. Photoshop lang yan. Papa, wala po tayong Photoshop. At nasa pelikula pa ito. Kita niyo po. Hindi ko maintindihan. Sino yan? Bakit siya laging nasa litrato natin? Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang litrato. Hindi na lang siya anino. Totoo na siya. At nakatingin siya sa akin. Pakiramdam ko may gusto siyang sabihin. Mula noon, hindi na kami kumuha ng family picture tuwing Pasko. Ayaw na rin ni na Mama at Papa, Matt.